You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, I will give everything to you alone. Minsan pa, I know I am the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you. At tinatawagan na po natin ang ating mahal na pastor. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. I will do anything. I will give everything to you alone. Hallelujah. Amen. Binibigay namin ang lahat sa iyo, Panginoon, at gagawin namin ang lahat para sa iyo, sapagkat ibinigay mo ang buhay mo para sa amin. Ginawa mo ang best para sa amin, Panginoon. Napakahalaga namin sa iyong harapan. Kami, Panginoon, ay higit sa mamahaling mga hiyas. Lord, hallelujah, gaya ng iyong sinabi, 10,000 world ang worth ng aming mga soul. Hallelujah. Oh, napakahalaga namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa araw na ito. Lord, lumalapit kami sa iyo patuloy na nagpapakababa. Wala kaming hangad kundi ang mapuspos ng iyong Espiritu Santo. Wala kaming hangad kundi ang mabihisan ng iyong katuwiran. Wala kaming hangad kundi ang maihanda mo kami sa dakilang araw ng pag-agaw, O Diyos. Kaya sa umagang ito, patuloy namin kinikilala ang iyong presensya. Makipisan ka sa amin. Lord God, magministeryo ka sa amin. Mangusap ka sa aming mga puso. Inihiling namin ang iyong Espiritu Santo, ang dakilang tagapagturo. Ihayag mo ang iyong salita sa aming mga puso, Panginoon. Lord, kailangan ka namin. Kailangan namin ang iyong lakas. Kailangan namin ang iyong salita. Kailangan namin kayo sa huling panahon na ito. At tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, maganap ang iyong panukala at plano sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hindi kami ang naghanap sa iyo. Hindi kami ang siyang pumili at tumawag sa iyo. Gaya ng iyong sinabi, kayo ang siyang tumawag. Kayo ang pumili. Kayo ang humirang sa amin. Hallelujah, sa huling panahon na ito. At meron kang layunin kung bakit mo kami hinirang, kung bakit mo kami tinawag. At tulungan mo kami na aming maunawaan at maganap ang plano na yan sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Lord, walang mahalaga, higit na mahalaga sa lahat, kundi ang gagawin namin ng iyong kalooban. Sapagkat yan ng dahilan kung bakit mo kami linikha. Ang iyong tuparin, ang iyong kalooban sa amin. Kaya sa umagang ito, nagpapakababa kami, kinikilala namin ang iyong Espiritu Santo na nasa amin, nananahan sa amin. Pagpalain mo kaming muli sa umagang ito, Lord God. Makipisan ka sa amin, sa aming pananamba, higit sa lahat, sa iyong mga salita na iyong inihanda. Pagkain ng aming kaluluwa, busugin mo ang aming kaluluwa, Lord God, at patuloy na magliwanag ang tanglaw, ang liwanag sa landas na aming tinatahak sa aming paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan ng iyong mga salita na patuloy mong inihayag sa amin.
Itago mo po ako sa iyong likuran. Lord, gamitin mo ako bilang iyong bibig at kayo ang siyang maitanyag, mapapurihan, malwalhati, sapagkat karapat-dapat kang luwalhatiin at purihin. Pagpalain mo ng aking mga kapatid, batid mo ang kanilang puso. Lord, merong bagay sa kanilang puso na kanilang naranasan kung bakit sila nandito. O God, at yan ang humila sa bawat isa sa amin. Lord, ang iyong presensya, ang Espiritu Santo, na siyang nagbigay buhay sa binhi na iyong inihasik sa aming mga puso. At tulungan mo po kami sa huling panahon na ito. Tulungan mo ang mga kapatid na nasa kalagayan na kung saan nag-i-struggle. Lord, hayaan mo na ang bawat isa sa amin ay humantong sa kasakdalan at manahan ng Espiritu Santo sa aming mga puso, Panginoon. Sa iyong mga kamay, aming niabili ng lahat. Pagpalain mo po kami sa umagang ito. Lord God, hindi ko alam ang bawat kalagayan pangailangan. Datapot ikaw na Diyos na aming Ama na nakakaalam ng lahat. Kayo po ang may kakayanan na umabot, tumugon sa lahat ng pangangailangan ng bawat sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po. Lord God, aming sinasaway ang lahat ng gawa ng dyablo at kayo po ang patuloy na mag-take control in the name of the Lord Jesus Christ sa aming pong pakikinig ng iyong salita. Ang lahat ng ito ay aming pong hinihiling sa pangalan mo, Panginoon Kristo. Amen. 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 Ganong umaga mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So ang Bible ang nagsasabi mga kapatid, ang pinili ay hindi marami, konti lang talaga yan. Ito na ang panahon ng pagliliglig. Okay? Darating ang time mga kapatid kung paano nung panahon ng Panginoon Kristo, ang mga genuine lang na mga binhi ang nanatili. Ang hindi binhi, gaya yan ng mga ipa na walang laman, dadalhin niya ng hangin ng aral, hangin ng mundo, hangin mga kapatid ng sanglibutang ito. Diba? Pero ang mga trigo may iiwan yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. I-claim natin na isa tayo sa mga kaunti na yan. Amen mga kapatid. I-claim natin, Lord, I want to be that number. Sabi ng awit mga kapatid. Amen. Nais ko na kabilang ako sa mga numero, sa mga magmamarcha doon sa corridor of heaven mga kapatid. Diba? Kabilang ako dyan. I-claim natin yan. Kabilang tayo dyan mga kapatid. Hallelujah, na magmamarcha dyan. Oh, when the saint go marching in, I want to be that number. Hallelujah. Sa umagang ito, nais kong buksan ninyo ang inyong Bible. Nag-text si Brother Richard. So, nasiranda yung wiring. Yeah. Kaya yung kasama niya, hindi pumasok, siya nandun. Naobliga siya na siyang gagawa doon, kaya hindi siya naka-attend. Si Brother Richard. Praise God. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Totoo yan mga kapatid. Aanin ng Diyos ang napakarami kung hindi naman puro. Diba? And same thing sa akin mga kapatid. Aanin mo ang napakaraming kambing kung wala namang tupa. Hindi ba kayo mga kapatid? ang hinahanap ng Diyos ay tupa at hindi kambing. Amen? Ang hinahanap ng Diyos ay trigo at hindi panirang damo. Hallelujah. At ito na ang huling panahon mga kapatid. So, hindi natin alam kung sino pa yung matatawagin ng Diyos at nawa ay gamitin tayo ng Panginoon para tawagin natin yung mga kapatid natin na hindi pa nakakapasok. Mga kapatid. Bagamat maraming tinatawag, pero kukunti talaga ang mga pinili. Buksan natin ang ating Bible sa aklat ni Isaiah. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Isaiah chapter 40. Sa Old Testament, mga kapatid. Sa natin sa verse 1 hanggang verse 5. Ganito ang nakasulat. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Okay? Magsalita kayong may pag-aliw o
o pagaliw sa Jerusalem. At sigawan ninyo siya na ang kanyang pakikipagdigma ay naganap, na ang kanyang kasamaan ay ipinatawad, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa kanyang lahat na kasalanan. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo ang ilang, ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay mataas, bawat bundok at burol ay mabababa, at ang mga baku-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikitang magkakasama ng lahat na tao, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Amen? Sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ilipat natin sa 1 Samuel, sa chapter 3. 1 Samuel chapter 3. Ganito nakasulat sa verse 1 and 2 and verse 19. Ito yung ginamit na text ng prophet, mga kapatid. At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli, at ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yun. Walang hayag na pangitain. Okay? Sa wikang English na isang basahin, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious. Amen? Ang salita ng Panginoon ay mahalaga. Amen? The word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Sabihin, walang mga pangitain, hindi nagbibigay ng mensahe ang Diyos nung panahon noon, mga kapatid. And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes, began to wax dim, that he could not see. Yan. Ilipat mo sa verse 19. Sa verse 19, ang sabi roon, mga kapatid, and Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his word fall to the ground. At si Samuel ay lumaki, at ang Panginoon ay sumakanya, mga kapatid, at walang di pinapangyari sa kanyang mga salita. Okay? Sapagkat si Samuel ay isang propeta na inordain ng Diyos bago itatagan sa libutan, mga kapatid. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita sa umagang ito. Tayo malaya ng makakaupo. Nais kong mangusap sa inyo sa message isang prophet, mga kapatid. Hallelujah. The voice of God in these last days. Okay? Dito ko kukunin yung mensahe, mga kapatid. Nais kong ibahagi sa inyo. Ang tinig ng Diyos sa huling panahon na ito. Voice of God. Amen. The voice of God in these last days. Kung ating babasahin ang Book of Samuel, mga kapatid, dito ay kumilos ang Diyos sa buhay ni Ana, na kung saan siya isang baog sa isang Israelita, hindi nagkakaanak. So ang ginagawa niya, lagi siya nagpipray, pumapasok doon sa templo, umiiyak, umagulgol, humihingi siya ng biyaya sa Panginoon na siya'y magkaroon ng anak, mga kapatid. Hanggang sa tinugon ng Diyos yung kanyang dalangin, at isinilang niya si Samuel. Kasi nangako siya at nanata siya sa Diyos, sapagkat siya'y nagkaanak na lalaki,
ito ay yahandog niya sa Panginoon at maglilingkod doon sa templo. Okay? Ibig sabihin, nung siya nagkaanak, inihandog niya si Samuel, doon lumaki kasama ng high priest na si Eli. Amen? So siya naging tao ng templo, tao siya ng simbahan, mga kapatid, lumaki siya doon. Siya ay nag-a-assist, siya yung tumutulong kay Eli na magministeryo, na gumawa, mga kapatid, ng mga service para sa pagsasamba sa Panginoon noong panahon noon. Mga kapatid, hallelujah. Pero ang sabi rito, mga kapatid, ayon dun sa ating teksto, dumating ang time na si Eli ay matanda na at halos, sabi, hindi na siya makabasa, hindi na siya makakita. At si Eli, ang sabi, ay isang high priest at isang napakatabang tao. Ibig sabihin, yung kanyang mga ginagawa sa Panginoon, nung siya'y bata, hindi na niya nagagawa. Okay? Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Kaya sabi rito ng prophet, kung babasahin natin ang sabi, it is a very outstanding time. We realize, ang sabi sa paragraph 21, mga kapatid, that we were speaking from the scripture that it said there was no open vision in the days of Samuel. Okay? Ibig sabihin, nung isilang ang Panginoon Kristo, walang open vision, mga kapatid. Ibig sabihin, kasi ang Diyos, pagka merong gustong ipagawa sa mga Israelita, ibinibigay niya ito sa propeta, ibinibigay niya ito sa high priest o sa kanyang mga lingkod at merong pangitain. At ang salita ng Diyos ay dumarating sa mga tao na yan at ito'y isinusuwalat sa congregation. Mga kapatid. Sabi, there was no open vision in the days of Samuel. Therefore, where there is no vision, ang sabi, mga kapatid, the people perish. Diba? Kung walang pangitain, kung wala ang tinig ng Diyos, ang tao ay mapapahamak. Mga kapatid. Inig ba kayo, mga kapatid? Proverbs chapter 29, ang sabi, mga kapatid, verse 18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Amen? Kung wala raw pangitain, ang tao ay mapapahamak. Hindi pwedeng lumakad sa katuwiran ng tao kung walang pangitain, kung walang tinig ng Diyos, kung walang boses ng Diyos, mga kapatid. Pero ang sabi, ang tao na lumalakad, gumaganap ng kautusan, siya ay isang maligaya. Siya ay sasaya, siya ay isang masaya. Happy is he. Amen? Kapatid, ang saya, ang sarap na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Naalala ko si King David, ang sabi niya, ang kanyang pleasure, ang kanyang kasiyahan ay ang gawin at sundin ang salita ng Diyos. Hindi ba kayo, kapatid? Ang salita ng Diyos ay hindi ito pabigat, mga kapatid. Amen? Dapat pagka tayo ay gumagawa, sumusunod sa Diyos sa kanyang mga salita, merong kagalakan sa paggawa natin, sa pagsunod natin, mga kapatid. Ginig ba kayo? Hallelujah. Kaya kung walang pangitain, ang tao ay mapapahamak. Hallelujah. Kung walang tinig ng Diyos, sabi, there were no vision, the Bible said, people perish. We must have vision. And the vision come to the prophets. And it's the word of the Lord is spoken to them. Amen? Surely the Lord can do nothing to reveal His secret without His servant, the prophet. Ang Diyos talaga, ang ginagamit niya para yung salita niya makarating sa mga tao ay ang propeta, mga kapatid. Ibinibigay ng Diyos ang vision, ibinibigay ng Diyos ang pangitain, sinusuwalat ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang tinig sa propeta ng Diyos. Kaya, ang sabi, mga kapatid, ni Haring David, kung walang pangitain, ang tao ay mapapahamak. Amen? Kung wala ang tinig ng Diyos, ang tao ay mapapahamak. Hallelujah. Praise God. Alala ko yung sinabi, mga kapatid, ng prophet dito sa message na, come, let us reason. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord.
Ganito ang sabi, nais kong basahin. I've met minister, ibaba ko na lang, sabi. Someone said to me, ang sabi ng prophet, not long ago, said, Brother Branham, I would give anything if I could see a vision. Sabihin, gagawin ko ang lahat pagka ako'y makakita ng pangitain. Okay? Vision. Mga kapatid, ang vision kasi, sabi ng Panginoon kay Prophet Joel, sa last days, ang sabi, ang mga matatanda magkakaroon ng vision, ng mga panaginip, mga kapatid. Amen? Maging ang mga kabataan. Hallelujah. Kaya ang sabi, nung makita niya ang prophet, ang sabi, nagtanong siya, sabi, magkaroon lakot, makakita ng vision. Ang sabi, gagawin ko ang lahat, ang sabi ng tao na ito. And then ang sabi ng prophet, I put my arm around him. Okay? Mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, I put my arm around him. Ibig sabihin, inakbayan ng prophet itong kapatid na ito, O real brother, sabi, I said, my beloved brother, sinabi ng prophet, O aking mahal na kapatid, every time you open the Bible, okay, you see a vision. Amen? God revealing Himself. Here is God's vision. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, ang pangitain, ang panaginip, ang sabi, mga kapatid, sabi, makikita mo yan, pag binuksan mo ang Bible, nakikita mo yan, ang Diyos ay mangungusap na siya sa iyo. Amen? Mga kapatid, every time you open the Bible, you see a vision. God dealing Himself or revealing Himself. Here is God's vision. Just open it up, ang sabi, mga kapatid, say, God, now open my eyes that I can see you. Amen? Kaya pagka ikaw ay magbabasa ng Bible, Lord, buksan mo ang iyong salita para makita kita, para maunawaan kita, para maranasan kita. Kasi maliban na ang Diyos buksan niya ang kanyang salita sa iyo, hindi mo mararanasan ang buhay na nasa loob ng salita na yan. Amen, mga kapatid. Heaven and earth shall pass away, but the Word shall not pass away. And the Word is life. Amen? Ang salita ay buhay. Hallelujah. Praise God. Sabi, the Word is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word made flesh and dwelt among us. And here's God. So, nandyan ang Diyos. And every time you open the Bible, you see a vision of God. Amen? Kinig ba kayo, mga kapatid? Speaking forth to you, set with humble heart. So, nangungusap siya sa iyo, mga kapatid. And He set a humble heart, ang sabi, mga kapatid. Eh, dapat meron kang mababang kalooban. Hallelujah. Parang Diyos, makapangusap siya sa iyo, mga kapatid. Amen! So, mga kapatid, sa last days na ito, kung gusto nating makakita ng vision, ang sabi ng prophet, basahin mo ang salita niya. Ang Diyos mangungusap sa iyo. Ang Diyos ipapakita niya ang mga bagay na nais niyang ipagawa sa iyo. Hallelujah! Amen! Praise God! Kaya nung panahon ni Samuel, ang sabi, mga kapatid, dahil hindi na nagagawa ni Samuel ang kanyang trabaho, ang mga kapatid, dahil siya matanda na, malabo na ang kanyang mga mata, bukod doon, ang sabi, siya napakataba. Mamaya makikita natin kung bakit naging mataba si Samuel, si Eli, mga kapatid, na isang high priest. Hallelujah. Kaya walang open vision. Kaya, mga kapatid, kanyang isinugo, mga kapatid, si Samuel upang siya'y gamitin ng Diyos. Hallelujah. Then, ang sabi rito sa paragraph, hallelujah, sa paragraph 22 and 23, ang sabi rito, we find out that Eli was not a prophet. Si Eli ay hindi propeta. Eli was a priest. Siya ay isang high priest. And he was getting old. And his eyes, sabi, were going dim, and he could not see to get around. Sabi, hindi na siya talaga makapag-minister doon sa temple. Was a great heavy man. Sabi, and he had begin to let the work of the Lord go undone. Amen?
Hindi na niya magampanan ang mga gawain sa templo. And that's something like it is today. Sabi, kagaya daw yan sa panahon natin ngayon. I think the church, the organization, the denomination, they have been on the field for a long time and they're beginning getting lax and the work of the Lord is being left undone. Amen? Ito ang panahon na kailangan, mga kapatid, merong nagaganap, kailangan magawa ang trabaho ng Diyos, kailangan merong gumanap sa trabaho ng Diyos. Amen, mga kapatid? Merong iniwan ng Panginoon na trabaho at ito'y iniatang niya sa kanyang katawan, which is sa kanyang church. At ang church, tayo yung individual na kanyang tinawag, na kanyang pinananahanan, at tayo ang kailangang gumawa ng trabaho na yan. Pero ang sabi sa panahong ito, hindi nagagawa ang trabaho ng Diyos. The word of truth, because the church in itself, sabi, has become dim-sighted. Hindi nila makita ang galaw ng Diyos. Walang mga open vision sa panahon na ito, ang sabi. And we need today the voice of God to speak among us, bring us back. Amen? Kikita nyo ba, mga kapatid? Marami ngayon, mga kapatid, hallelujah, karamihan ng mga denomination, walang mga open vision. Amen? Yung kanilang mga kinakain, puro mga, sabihin, inihahanda sa dulang, ipinapakain, ipiniprit sa kanila, puro mga kapatid, walang mga sariwang pagkain, puro mga, tawag dito, yung mga salit-saling mga aral na minana nila sa kanilang leader, itinuro sa Bible school. Di ba, mga kapatid? Walang mga sariwang salita. Susundan nyo ba ako, mga kapatid? So, kailangan ng open vision sa panahon natin ngayon. Hallelujah! Kaya ang Diyos, ang sabi, merong voice of God sa last days na ito. Hallelujah! Praise God! Ang sabi rito, mga kapatid, sa message na perseverance, nais kong basahin sa inyo. I believe, sabi, the virtue is in Christ, and Christ is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Now the Word itself come back in the form of Holy Spirit. Amen? Noong mamatay at ihandog niya ang kanyang katawan, namatay at muling bumangon, bumalik sa kanyang kaluwalhatian, at siya'y bumalik muli sa anyong espiritu. Sabi, it shall come back in the form of the Holy Spirit into us, at siya'y nananahan sa atin, and its word in you, at ito yung salita na nananahan sa inyo, God in you. So many want to point God to come mystical, something way away, or so far away, they overreach it. Ibig sabihin, hindi nila natatanggap, hindi nila natatagpuan. God is in you, pero ang Diyos ay nasa atin. Ang sabi, the hope of glory, Christ, the mind that was in Christ in you. You're reaching plumb away from it, trying to get what been given to you. God in the human being, sabi, Christ, when He was on earth, was the body of God. Amen? God created this body. It was a different body. Yet it was a human body. You know, Solomon built him a house, but Stephen said, howbeit the Most High don't dwell in the house made with hands. Amen? Panginoon daw hindi nananahan sa gawa ng kamay. But a body has thou preferred me. Kaya ang Diyos siya'y naghanda ng katawan at dito siya mananahan. Now, God prepared Himself a body in the form of the Lord Jesus Christ, which was the Christ, meaning the Anointed One. And now, all that God was in Christ. Sabihin, ang lahat ng nasa Diyos, ang sabi, nanahan kay Kristo. He was the fullness of the Godhead bodily, that what the Scriptures say,
Now, and ang sabi, all that God was, He poured out into Christ. He was Emmanuel, God with us. Amen? Susundan niyo ako mga kapatid? Then sabi, and all that Christ was, He poured out into the church. Ibig sabihin, hallelujah, ibinuhos at nanahan ng lahat ng kapuspusan ng Diyos doon sa katawan na kanyang linikha at inihandog niya ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, ibinangon niya ito, bumalik siya sa kanyang kalwalatian at bumalik siya ngayon mga kapatid. Amen? At ang ginawa ng kanyang espiritu, ang sabi, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sarili sa church. Amen? And Christ was, He poured out into church. What is it? Anointed. Sabi, anointed one. To continue His work, that His word might live constantly. Para ipagpatuloy daw ang kanyang trabaho upang yung kanyang salita, ito ay dumaloy, ito'y mabuhay sa kanyang katawan. Amen? He lived by the word of the Father. Nung siya'y nandito sa lupa, siya'y nabuhay ayon lang sa salita na ibinubulong ng Espiritu sa kanya. Man shall not live by bread alone. Amen? Ganun din naman tayo, but every word that proceeded out from the mouth of God. And the church don't live by bread alone, but the word of God. Amen? Oh, the word of Christ. And the Holy Spirit come in and take the word of Christ and make it a living, and make it a living action today. This sign shall follow them that believe. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, ang Espiritu Santo, ito mismo ang Panginoong Kristo, bumalik siyang muli ngayon, linililiman niya ang kanyang mga salita, inihahayag niya sa kanyang mga pinili. At dito dumadaloy ang Diyos sa kanila, at sila'y ginagamit ng Panginoon upang trabahuhin ang trabaho ng kanyang iniwan. Hallelujah. Praise God. Amen. So ang Diyos, mga kapatid, dumidepende sa kanyang katawan at tayo yung katawan na yan. Susundan niyo ba ako mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Amen. Glory be to God. Sa message na the greatest battle ever fought. Ibig sabihin mga kapatid, type yan nung panahon ni Daniel o panahon ni Samuel, nung si Eli ang sabi, walang open vision. Si Eli hindi na niya nagagawa yung trabaho niya kasi walang salita na dumarating sa kanya. And same thing ngayon ang sabi. Praise God. Kaya ang demonyo mga kapatid, kumikilos siya sa lahat ng napakaraming tao ang sabi. A devil is almost harmless unless he can have something to work in. Ibig sabihin, walang magagawa ang demonyo kung wala siyang pananahanan. Amen? Kasi mga spirit ang mga demon na yan. Now, may magagawa lang siya pagka nanahan na siya sa tao, pagka pinuses na niya ang tao. Amen? Sabi, the devil is almost harmless unless he can have something to work in. He got you, remember ang sabi? He's got you, those devil that were cast out of legion. Sabi, they want to do more mischievousness. Ang sabi mga kapatid, ibig sabihin, gusto nilang manira, mamerwisyo. Kaya nung makita nila si Jesus, sabi, wag ninyong, sabi, nandito ka ba para kami pahirapan? Nung makita mga kapatid ng Panginoon, yung tao na pinananahanan ng napakaraming mga espiritu ng demonyo, kaya sabi, ang pangalan ay Legion. Okay? Sabi, hayaan mo kami na pumasok na lang doon sa mga baboy. So they wanted to go in the hog, sabi. So the devil must have something to work in. Amen? Mga kapatid, ang tao pagka walang espiritu ng Diyos, ang espiritu ng devil ang kumikilos yan, ginagamit siya ng devil. Dinig ba kayo kapatid? At dati nung tayo wala sa Panginoon, ang devil ang gumagamit sa atin. Pero nung tinawag tayo ng Panginoon,
at pinatawad tayo at binigyan niya tayo, mga kapatid, ginabayan ng Espiritu Santo, nanahan ng Espiritu Santo sa iyo. So siya na ang gumagamit ngayon sa iyo, ang Diyos. Amen. Kaya kailangan, mga kapatid, ang sabi rito, so they wanted, okay? So the devil must have something to work in, somebody to work through. And that's the way God does. Ganyan din daw ang ginagawa ng Diyos. He has to have us. Kailangang manahan siya sa atin. He's depending on us to work through. Amen? Para magawa niya yung trabaho niya, nakadepende siya sa atin. Kailangan siyang manahan sa atin. Amen? Hallelujah! Praise God! So ang plano ng Diyos, mga kapatid, hindi lamang tayo iligtas, hindi lamang tayo patawarin sa lahat ng ating kasalanan, baguhin ang iyong buhay, gusto niyang manahan sa iyo, at gusto niyang gamitin niya tayo. Yan ang plano ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At isang pribilehyo yan pagka ikaw ay ginagamit ng Diyos. Hallelujah. Kung dito ikaw ay nakapagsilbi sa presidente, sa mga hari, sa mga matataas na tao, at proud ang mga tao, mga kapatid, pero ikaw, pagka ikaw ay tinawag ng Diyos at ikaw ay pinanahanan ng Diyos at ginagamit ng Diyos, isang pribilehyo yan. Presidente ng mga presidente, hari ng mga hari, ang pinaglilingkuran mo. Ang pinagmulan ng buhay mo, ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Hallelujah. So, yan ay isang malaking pribilehyo na ikaw ay gamitin ng Diyos. Amen. Kaya ito ang time, mga kapatid. Walang open vision nung panahon ni Samuel, mga kapatid. Kaya, praise God, dahil si Eli, hindi na niya nagagampanan yung trabaho niya. Sabi, hallelujah. Kaya tinawag niya, mga kapatid, si Samuel. Kung babasahin natin ito, bata pa si Samuel, maaaring siya ay 12 years old, mga kapatid, at siya natutulog doon sa templo, and then dumating ang tinig ng Diyos, Samuel, Samuel, and then bumangon siya, then pumunta siya kay Eli, ang sabi, tinatawag mo ba ako? Sabi, hindi. Bumalik siya sa kanyang pagkahiga, and then tinawag na naman siya ng Diyos, ikaapat na beses na siya tinawag ng Diyos. And then ang sabi ni Eli, nung ma-recognize niya na tinig ng Diyos ang nangungusap sa kanya, sabihin mo, magsalita ka sa akin, Panginoon. Amen? Sabihin yung pang-apat, nangusap na ang Diyos kay Samuel. Amen? At doon na sinabi ng Diyos, hallelujah, na siya ay gagamitin niya na kanyang pagsabihan si Eli, dahil si Eli, ang sabi rito, hallelujah, mga kapatid, hindi na makakilos, walang open vision, dahil si Eli, ano ang ginawa ni Eli? Ang sabi, nais kong basahin dito. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, now we notice I was something similar to that with Eli and with Samuel. But Eli recognized right away that it was God. Sabihin, na-recognize si Eli. And it was absolutely blaspheme on Eli. Ibig sabihin, instead na mangusap siya doon sa high priest, ang kinausap niya yung bata na nandoon sa templo na si Samuel. Because sabi, the voice of God is speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoing. Okay? Nangusap ang Diyos kay Samuel at sinabi ng Diyos yung mga maling ginagawa ni Eli, yung high priest. For he had babied his son. Okay? Ibig sabihin, kinukonsinti niya ang kanyang mga anak. Ano ba yung ginagawa ng kanyang mga anak? Mga kapatid, namatay yung dalawang anak ni Eli. Bakit? Ano ba ang kasalanan na ginawa ng dalawang anak ni Eli na kinukonsinti ng kanyang ni Eli, mga kapatid? Kinukonsinti ni Eli yung kanyang mga anak. Amen? Sabi, kung babasahin natin, mga kapatid, pag naghahandog ang mga Israelita, so, ninanakaw nila, kinukuha nila yung laman ng sabi, at kinakain nila, pati at binibigay nila kay Eli. Okay? Ibig sabihin, yung mga offering ng mga Israelite, pag naghahandog, kinukuha nila ito at kinakain nila ito. Okay?
Hindi lamang yaon, ang sabi, sinisipingan pa nila yung mga babae doon na yung naglilingkod doon sa gate ng templo. Okay mga kapatid? The prophet said, ang sabi rito, for he had babied his son and they was taking money, di lang pati yung pera. Mga kapatid, sabi kinukuha nila and bless from the offering. Kaya mga kapatid, itong mga offering na ito'y pera ng Diyos yan. Amen? Hindi dapat pakialaman ng mga ministers, hindi dapat gastusin yan ng ministers. Okay? Hallelujah. Minsan kasi pagka naging maluwag, hinihiram ng mga miyembro hanggang hindi na ito binabalik. Pero sa Old Testament, yan ay kasalanan na ginawa ng mga anak ni Eli, mga kapatid. Pati yung pera ng tabernacle, ng church, pati yung mga offering nila, ginagalaw nila. Hindi ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. At yan ang kasalanan na ginawa nila, mga kapatid. Kinukonsinti ni Samuel yan. Nandyan pa ba kayo? Praise God. Kung babasahin natin, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Dito sa verse 12 sa ating teksto, ang sabi rito, sinabihan ng Diyos si Eli, o si Samuel. And then, ang usap si Samuel, ang sabi, sa araw na yun, ang sabi, sinabi ng Diyos sa kanya, ay aking tutuparin kay Eli ang lahat ng aking sinasalita tungkol sa kanyang sangbahayan, sa verse 12. Mula sa pasimula hanggang sa wakas, ang sabi, sapagkat aking isinasaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sangbahayan, magpakailanman, dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman. Ibig sabihin, alam ni Eli na yung ginagawa ng kanyang mga anak. Okay? Dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinang sala. Amen? Sabi mga, because his son made themselves vile and he restrained them not. Ibig sabihin, hindi niya kinukorek, hindi niya pinagsasabihan, hindi niya binabawalan, hindi siya nagagalit sa ginagawa ng kanyang mga anak. Nakinig ba kayo, kapatid? Hallelujah. Ibig sabihin, kinonsinti niya yung kanyang dalawang anak. Kaya nangusap ang Diyos kay Samuel. Kaya walang open vision, mga kapatid, hindi makapangusap, hindi makakilos ang Diyos dahil sa ginagawa ng high priest. Nakinig ba kayo? Totoo yan, mga kapatid, tayong mga magulang, responsible tayo sa anak natin. Pag nakikita natin ang anak natin, mali ang ginagawa nila, pag hindi natin pinagsasabihan, hindi tayo namumuhi sa kasalanan. Damay tayo doon sa kasalanan na kanilang ginagawa. Gaya nitong si Samuel. Tinotolerate niya. Hindi ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Kaya hinusgaan ng Diyos yung sangbahayan ni Eli. Kasi tinotolerate niya, sinasang-ayunan niya, binabayaan lang niya yung kanyang mga anak na mabuhay sa kasalanan. Amen? Praise God. Kaya hinusgahan ng Diyos, mga kapatid, namatay yung dalawang anak ni Eli, at si Eli, nung mabalitaan niya ito, pati yung kaban ng tipan na nasa tabernakulo, kinuha ito ng mga Palestinian, ninakaw nila, at nung malaman ni Eli ito, bigla na lang siyang nabuwal at namatay. Amen, mga kapatid? So, ang mga anak ng Diyos namumuhiyan sa kasalanan. Huwag nating hayaan na yung ating mga anak, sila'y mabuhay sa kasalanan, pagsabihan, i-rebuke natin, ituwid natin, mga kapatid. Dahil pag hindi natin sinansala yan, tayo ang mananagot sa Diyos. Kinukonsinti natin ang kasalanan. Hindi ba kayo, kapatid? Hallelujah. That's right. Yan ang dahilan kung bakit walang open vision. Yan ang dahilan kung bakit hinusgaan si Eli. Hallelujah. Kaya ang gawain ng Diyos, ito'y sagrado, mga kapatid. Amen. Kinukuha nila yung mga offering.
Ginagalaw nila yung mga babae na naglilingkod doon sa pintuan ng templo. Sabi mga kapatid. Ito namang si Samuel, hinahayaan lang niya. At the same time, yung mga karnik na kinukuha nila, binibigay sa kanya. Kaya siguro tumaba itong si Eli at halos hindi na niya mabuhat yung kanyang katawan. Di ba mga kapatid? Hindi niya sinaway ang mali. Sinang-ayunan pa niya ang mali. Pag alam nating mali at sinasang-ayunan natin, nakikiramay tayo sa kamalian nila mga kapatid. Ginig ba kayo? Hallelujah. Praise God. Tayo mga anak ng Diyos, kailangan tayong manindigan sa katwiran, sa kabanalan, sa mabuti. At ating i-rebuke ang kasamaan. Ginig ba kayo mga kapatid? Amen! Hallelujah. Praise God. Amen. So yun ang nangyari mga kapatid. Kaya dito sa paragraph 31 and 32, kung babasahin natin, walang open vision. Kaya ginamit niya si Samuel. Hallelujah. Praise God. Glory be to God. And same thing ang sabi ng prophet, mga kapatid, dito sa paragraph 31, there is so many voices in the earth today. Hallelujah. Bagamat walang bisyo noon, pero sa panahon natin ngayon, ang sabi ng prophet, ang daming mga tinig ngayon. Diba? Nakakalimutan na nila at hindi na nila ma-recognize ang tinig ng Diyos. Hallelujah. So many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing. Yan daw ang napakahirap na bagay because it deadened the voice of the supernatural. Ibig sabihin, nasasapawan, natatabunan, nawawala na, hindi na ma-recognize ang tinig ng Diyos dahil sa napakaraming tinig sa panahon natin ngayon. Amen? Praise God. Hallelujah. And then ang sabi rito mga kapatid, there is so many intellectual voices, mga voices ng mga marurunong na tao, great voice of the mighty man, ang mga kilalang mga tao ngayon, yung kanilang mga boses, who are intellectual, in their intellectual condition, even shake the nation. Dahil sa kanilang karunungan, maging ang isang bansa, ang sabi na yayanig. They just not overnight people. Hindi lang sila overnight people o fly by night, but they shake the nation. Bringing great organization together. Great campaign. Flowery, magaling magsalita. And a person will be a bit confused. Ang sabi, it's enough to confuse them. Kaya ang tao, lito na mga kapatid, of how that these things go on the prosper. And there's voices that raise up to do things. Sabi, at maraming mga boses ang nagre-raise up ang sabi, and it caused the voice of God to be placed away back somewhere. Amen? Nadidisregard na, natatabunan na, hindi na nare-recognize ang tinig ng Diyos sa huling panahon na ito. The true voice of God. Amen? And the voice of God, ang sabi, how will we know it's the voice of God? Bagamat napakarami ngayon, mga kapatid, nagsusuwalat ng salita ng Diyos, paano raw nating malalaman na iyan ay genuine at boses ng Diyos, mga kapatid? Because for today, sa panahon natin, then it was in a vindicated prophet. Marirecognize mo raw ang tinig ng Diyos na iyan ay genuine, yan ay galing sa Diyos, sa pamamagitan ng isang propeta na sinamahan ng Diyos, binindicate ng Diyos. Now today, how we know it's the voice of God? Because it's the manifestation of the prophet words. Ibig sabihin, pag nagsalita ang propeta na yan, mga kapatid, thus saith the Lord, merong manifestation, nagaganap, mga kapatid. Kinig ba kayo, kapatid? Hallelujah! Sa uling panahon na ito, merong propeta na isinugo ang Diyos at daladala niya ang tinig, ang boses. Siya ang boses ng Diyos sa uling panahon na ito. At lahat ng kanyang mga sinasabi na pupulfill. Mga kapatid, yung presidente na magkakaroon ng presidente, vice president na babae sa state, di ba naganap yan sa panahon natin ngayon? Okay? At ang magre-reign at mangungontrol sa United States, mga kapatid, at halos sa buong mundo, mga kapatid, sabi ng prophet, ito ay church at the same time isang babae na magro-rule.
fulfillment yung naganap ngayon, mga kapatid. Sinabi ng propeta, nakita yan ng propeta ng Diyos. Kinig ba kayo, mga kapatid? Lahat ng mga hula na binanggit ng prophet, thus saith the Lord. Sabi na natupad. Sabi ni Moises, sabi mga kapatid sa Exodus o sa Deuteronomy, pag ang isang tao, sinasabi niya na propeta, at siya nagsasabi na galing sa Panginoon, thus saith the Lord, at hindi natupad, huwag mong katakutan yan, bulaan yan. Ang dami ngayon nagkiklaim na meron silang propeta na sinusunod, pero walang prophecy, mga kapatid, walang fulfillment. May prophecy man, walang fulfillment. Hinig ba kayo, mga kapatid? Iisa lang ang tunay na propeta ng Diyos. Pag sinabi niya, thus saith the Lord, nagaganap. Amen? At siya ang tinig ng Diyos. Hallelujah. At ang Diyos, sinasamahan niya yung tao na yan. Hallelujah. Praise God. Amen. So sa huling panahon na ito, napakaraming boys. Nandyan ang boys, maraming boys ngayon, mga kapatid. Boys ng tradisyon. Yan yung Christmas. 'Di ba? Boses yan ng mga tradisyon. Tinig yan na galing sa mga aral ng mga naunang tao na wala sa Biblia. Kaya napakaraming tao, yan ang naririnig nila, yan ang nasa puso nila, yan ang sinusunod nila, yung Christmas. Lord willing, Sunday school natin yan next week. Tatalakayin natin yung Christmas. Saan ba nagmula yan? Ano ba ang Christmas? Okay? Mga kapatid, ang Christmas, kailanman hindi sinabi ng Panginoon, alalahanin nyo nung ako'y naipanganak. Kundi sabi niya, alalahanin nyo yung aking kamatayan. Diba? Yung kamatayan niya, ang sinabi niya na, let us remember His death. Hindi yung kanyang kapanganakan. Okay? Bakit December 25? Kasi ito ay galing sa paganong practices. Diba, mga kapatid? Hallelujah. At yan ang sabi, mga kapatid, ang sabi rito, and the Roman converts of the first church of Rome, he injected dogmas to say, for instance, like have Christmas. Diba? Alam nyo yung December 25, ang sabi, hindi pwedeng magpastol ang pastol doon ng tupa. Kung pupunta ka doon ng December 25 doon sa Bethlehem, sabi, punong-puno ng snow ang bukid. Okay? Bakit December 25? Sabi rito, paragraph 41, but you see, to do that, they had the sun god birthday. Which sun god? Ibig sabihin yung anak ng araw. Ano yung anak ng araw? Sabi sa kanilang paniwala, ito yung Jupiter. Mamaya, sabi, Lord willing, sa mga susunod na Bible, natin, Sunday School. Sabi, on the solar system, the sun in the 5 days from December, sabi, the 20th unto December 25th, there's hardly a moving at all, the sun. So, it varies a little each day, get longer and longer and longer till it hit its longest day in July. And then December, ang sabi, it's the shortest day, and then that little time of the 25th, from the 28th to the 25th, they had the Roman circus. Yan daw, meron silang Roman circus, and the celebration of the sun god birthday. So then, Jupiter, sabi, which was a Roman god, and then they rejected it, ang sabi, they injected it, in saying them, we will take the Son of God and the Sun God birthday. Sabihin, inadapt nila, sinabi nila na yung birthday ni Jesus Christ ay December 25, kaya ito yung kapanganakan ni Jesus, kaya nagsiselebrate sila ng Christmas. Put that together and it be one great celebration. That's contrary. Ang sabi, that's many injection that they place in there. Amen? Myth yan, mga kapatid. Ibig sabihin yan ay paniniwala na walang basihan. Nakikinig ba kayo? Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, ang sabi ng prophet, naisilang siya ng month of April.
Hindi December 25. Hallelujah. Kaya ang mga Kristiyano hindi na umaayon sa tradisyon. Walang kabuluhan ng pagsamba nila. Sila na mga sumusunod sa aral ng tao, sa tradisyon ng tao, sa mga salit-saling sabi ng tao. Amen? Kahit na anong gawin nating paglilingkod, pagsamba, kung nananangan tayo sa mga salit-saling sabi, sa mga tradisyon, kinagisnan na yan mga kapatid, walang kabuluhan ng ating pagsamba, ang sabi ng Panginoon Kristo. Amen? So, there's a lot of voices, voice of tradition, voice of politics, di ba? Voice of sports, di ba? Mga tinig ng mga paligsahan, mga sports, di ba mga kapatid? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Voice of social media, ang daming mga tinig ngayon. At hindi na nila ma-recognize ang voice of God. Di ba? Merong voice of the church, di ba? Kapatid, nakikinig ba kayo kapatid? Until ang tao, hindi na nila alam, hindi nila ma-recognize ang tinig ng Diyos. Ang Diyos ay merong tinig sa huling panahon na ito. Bakit hindi nila ma-recognize ang tinig ng Diyos? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ano ang sabi diyan mga kapatid? Tinalukbungan ng Diyos ng sanlibutang ito ang kanilang kaisipan. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang sabi diyan mga kapatid, in whom the God of this world, sino ang God of this world? The devil, hath blinded the mind of them which believe not. Diba? Binulag niya yung mga tao na hindi naniniwala, sumasampalataya, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya hindi nila masilayan, hindi nila makita ang kagandahan ng Ebanghelyo, ang kagandahan ng image ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Amen mga kapatid? Hallelujah. Kaya hindi nila maunawaan ang tinig ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ano ang sabi diyan? Kamangmangan ito sa mga hindi naniniwala, kamangmangan ito sa mga hindi nakakaunawa ng salita. Diba mga kapatid? For the preaching of the cross is to them that perish is foolishness. Diba? Kinig ba kayo mga kapatid? Ang tinig ng Diyos, ang Ebanghelyo mga kapatid, yan ay kamangmangan sa kanila na hindi sumasampalataya. But unto us, pero sa atin ang sabi, which are saved, it is the power of God. Amen mga kapatid? Pero ang Ebanghelyo na ito, itong salita na ito na ating naririnig, yan ay buhay, yan ay kapangyarihan ng Diyos. Yan ay tinig ng Diyos para sa atin mga kapatid. Amen! Hallelujah! Praise God! Ano sabi rito mga kapatid? Hallelujah! Praise God! The church ought to know the voice of the trumpet of God. Amen? Nilintulad ng Diyos ang kanyang tinig gaya ng trumpeta. Naalala nyo ba ang sabi ni John? Ang sabi, nung siya ay dinala sa island ng Patmos, then ang sabi, narinig niya ang tinig gaya ng tunog ng pakaka. That is the voice of God. At nung tignan niya, nakita niya yung like a son of man. Amen? Kaya inilintulad mga kapatid ng prophet, ang church, ang believer ngayon, ang sabi, kailangan daw natin maunawaan, kailangan natin ma-identify ang tinig ng Diyos, ang boses ng Diyos. Amen, mga kapatid. Always hear the word, sabi, the voice of God. Hallelujah. What He say about it. Kailangan natin, mga kapatid, dinggin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa ating kapanahunan. Merong tinig ang Diyos sa panahon na ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. The voice of God in the last days. Hallelujah. That's why kung babasahin natin ang sabi roon mga kapatid sa Ephesian Church Age, anong sabi niya? The Lord said, He that hath an ear, let him hear what the Spirit, what the voice said unto the churches. Amen? Ang may pakinig, pakinggan ninyo ang tinig, pakinggan ninyo ang boses ng Espiritu. Amen?
sa kanyang sinasabi sa mga iglesia. Mga kapatid, 7 beses na binanggit yan ng Spirit. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng tinig, ng boses ng Espiritu sa mga iglesia. Amen? 7 times na binanggit niya yan, mga kapatid. Kasi ang Gentile Church, amen mga kapatid, ay nahati yan sa 7 panahon. Nagsugo ang Diyos sa bawat panahon ng tinig ng mensahero. Bawat mensahero, yan ay tinig ng Diyos. Yan ay boses ng Diyos sa kanilang panahon. Susundan nyo ba ako mga kapatid? Praise God. That's why ang sabi, he that hath an ear, let him hear what the Spirit, what the voice said unto the churches. Hallelujah. Praise God. So, ang first voice of God nung panahon ng Episo, walang iba kundi si Pablo. Siya yung voice of God nung panahon noon. Nung panahon ng Smyrna, mga kapatid, si Irenaeus, siya yung voice of God. Amen? Lahat ng mga nakinig, tumanggap ng mensahe ni Irenaeus, ni Pablo, tinanggap nila ang tinig ng Diyos sa panahon noon. Amen mga kapatid? Lumakad ang panahon hanggang sa isinugo niya itong si Martin. Diba? Praise God. Sa ikatlong church age, siya yung tinig ng Diyos nung panahon noon. Nung panahon ni Columba hanggang nung panahon ng Pergamo, ng Laodicea, ng Philadelphia and Laodicea. Ibig sabihin mga kapatid, sinugo niya si Martin Luther, si Columba, si John Wesley, at tayo ngayon ay nasa huling kapanahunan. Amen? Merong ikapitong tinig, merong ikapitong boses na dumating sa ating panahon. At yan ang tinig ng Diyos, yan ang boses ng Diyos sa ating panahon. Hallelujah. Praise God. Yan yung 7th angel. Kaya kung babasahin natin ang sabi, when the voice of the 7th angel, it shall begin to sound. Amen? Ano ang gagawin mga kapatid ng 7th angel na ito, ng ikapitong tinig na ito na isinugo ng Diyos mga kapatid? Ibabalik niya ang mga mananampalataya sa pananampalataya ng kanilang mga ama. Sabi, mga kapatid, to turn the faith of the children to their fathers. Malakay chapter 4 verse 6. Amen? Ibinalik tayo sa apostolic message. Tayo ay nagkaroon ng restoration, mga kapatid, ng apostolic doctrine. And reveal all the mystery. Hindi lamang yun, i-reveal niya ang lahat ng hiwaga ng Diyos sa huling panahon na ito. Amen? To call and prepare the bride of Christ. Siya yung sigaw sa ating gabi na ihahanda niya ang nobya bago dumating ang nobyo. Yan ang tinig ng Diyos sa huling panahon na ito. Amen? To introduce the Son of Man ministry. Amen? Inintroduce niya ang coming word. Inintroduce niya si Christ. Ang fullness ni Christ. Ang message, ang word of God. Sa panahon natin, mga kapatid, yan ang voice of God. Nasusundan niyo ba ako, mga kapatid? Maliban na ma-recognize ng mga tao, ng mga believer, ang tinig ng Diyos sa huling panahon na ito, kailanman hindi sila makakaganap ng tama, kailanman hindi sila maihahanda sa rapture. Amen! Sabi rito sa message, sa church sages, babasahin natin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ganito sabi, nais kong basahin sa inyo. So, ang tinig ng Diyos sa last days na ito. Sabi rito mga kapatid sa message sa Laodicean Church age. Okay? Revelation chapter 10 verse 7. Sabi, and in the days of the voice of the 7th angel, when it shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servant the prophets. There it is. He is sending a vindicated prophet
He is sending a prophet after almost 2,000 years. Amen mga kapatid? Ibig sabihin, walang lumabas na propeta maliban sa panahon ni Pablo. Magmula noon, wala ng prophet ang sabi. Sabi, sending a prophet after almost 2,000 years. Nung sa Book of Acts, mga kapatid, maliban nung panahon nila, praise God, hallelujah. Sa Book of Acts, meron pang lumitaw na prophet doon, pero sa last days until now, ang sabi, praise God, He is sending a prophet after almost 2,000 years. He is sending someone who is so far from organization. Magsusugo siya na hindi mula sa organisasyon, ang sabi, education, hindi sa karunungan ng mundo na ito. Sabi, and the world of religion, hindi sa mga relihiyon, that as John the Baptist, kundi kagaya ni Juan Bautista, and Elijah of old, kagaya ng espiritu ni Elias, sabi, he will hear only from God, makikinig lang ang propeta na ito sa Diyos, and he will have the saith the Lord. Amen? Kundi siya ay meron lamang the saith the Lord. And speak for God. Mangungusap lang siya mula sa Diyos. He will be God mouthpiece. Siya ang magiging bibig ng Diyos. And he, as it is, ang sabi, declared in Malachi 4 verse 6, will turn the heart of the children back to the fathers. Amen? Ito yung tinig ng Diyos sa huling panahon na ito, mga kapatid. Nagsugo ang Diyos sa huling panahon na ito, at yan ang tinig ng Diyos. Yan ang boses ng Diyos sa ating panahon. He will bring back the elect of the last day, and they will hear a vindicated prophet give the exact truth as it was with Paul. So yan ang gagawin ng propeta na yan, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating kapatid na si Brother Branham. He will restore the truth. Amen? As they had it. Sabihin, isa sa oli yung nawala, kabuuan ng salita na nasa Biblia na tinakpan ng mga tradisyon, ng mga krido, ng sistema ng tao. Binuksan lahat, ibinalik lahat ng Diyos yan at ginamit niya ang seventh angel. Yan ang tinig ng Diyos sa panahon natin ngayon, mga kapatid. And those elect with Him in that day will be the one who truly manifests the Lord. Amen? Sa mga pinili lamang, sa mga tinawag lamang sa huling panahon na ito, may papahayag nila ang Diyos sa kanilang buhay. And be His body, at sila ang magiging katawan. And be His voice. Kikinig ba kayo? Be His body and be His voice. At sila ang magiging tinig and perform His word at gaganap ng kanyang salita. Hallelujah. Do you see it? Amen. Amen. Nakikita nyo ba ang sabi ng propeta, mga kapatid? I hope makita natin ito. Hallelujah. Then ang sabi, a momentary consideration of the church history will prove how accurate this thought is. So, history raw ang magpapatunay kung gaano katotoo, kung gaano katama ang bagay na ito. Sabi, in the dark ages, the word was almost entirely lost to the people. Amen? Dark ages. Nung pumasok ang dark ages, mga kapatid, Thyatira hanggang sa Sardis, dark ages yan. Ang salita ng Diyos ang sabi, almost entirely lost to the people. But God sent Luther with the word. Amen, mga kapatid? Pero noong panahon ng Sardis, sinugo niya si Martin Luther, and then unti-unti rinirestore niya yung nawalang salita. Sabi, God sent Luther with the word, kaya lumitaw ang mga Lutheran, mga Protestant, mga kapatid. The Lutherans spoke for God that at that time. Amen? Kaya si Martin Luther at ang lahat ng mga naniwala sa mensahe ni Martin Luther, ipinamuhay ang mensahe ni Martin Luther, so sila ay nangungusap. Hallelujah. Amen? Spoke for God. Nangungusap sila ng mensahe mula sa Diyos at that time. Amen? But they organize it. Pero nung ito'y i-organize nilang sabi,
And again, the pure word was lost for organization. Pagka kasi inorganize mo na ang church, umaalis na ang Espiritu Santo, umaalis na ang Diyos dyan. Gusto kasi ng Diyos siya ang maging leader sa church, hindi ang sistema ng tao. Amen? Kaya nung i-organize na nila ang Lutheran, mga kapatid, tense, ang sabi, toward dogma and creed, hinayaan nilang pumasok ang dogma at credo, and not simple word, ang sabi, they could not longer speak for God. Hindi na sila nagsasalita galing sa Diyos. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Na-organize na. Iniwan na nila, mga kapatid, yung message ng prophet. And then, tinanggap na nila yung credo, yung dogma. Patuloy pa rin silang nagbabautismo sa creed. Mga kapatid, naniniwala sa Trinity doctrine. Okay? Bagamat meron ng justification ng panahon noon. Pero ang sabi, they organize it na wala muli. Hindi na sila nangusap ng tinig ng Diyos. Nawala muli ang tinig ng Diyos sa kanila. Amen? They could not longer speak for God. Then God sent Wesley. Kaya nung wala na si Martin Luther, humakbang na naman ang Diyos, mga kapatid. Philadelphia, nagsugo na naman siya ng ika-4 na mensahero at merong tinig, merong boses, merong mensahe na galing sa Diyos. At yan si John Wesley. Amen? And he was the voice with the word in his day. Si John Wesley ang tinig ng Diyos nung panahon noon. The people who took his revelation, sabi mga kapatid, from God became the living epistle, read and known of all men for their generation. Kaya lahat ng mga tumanggap, sumunod, ipinamuhay nila ang mensahe ni Martin Luther. Sila yung mga tinig ng Diyos. Sila yung mga boses ng Diyos sa panahon noon. Hallelujah. Pero mga kapatid, ano nangyari mga kapatid? Praise God. Ang sabi mga kapatid, glory be to God. The people who took his revelation from God became the living epistle, read and known of all men for their generation. When the Methodists failed, sabi, ibig sabihin nag-fail ang Methodists, inorganize nila, iniwan nila ang tinig, mga kapatid, and then nanatili na naman, hindi sila sumunod mga kapatid sa hakbang ng Diyos. Oh God, inorganize sila, kaya nawala na naman ang tinig ng Diyos. Amen mga kapatid? Kasi inorganize na naman nila mga kapatid, kaya nagsilitawan ngayon ang mga Methodists. Panahon ni John Martin Luther, mga Lutheran mga kapatid, na organize, di ba? Kaya mga Protestant yan, daming mga Protestant, pero mga kapatid, hindi na sila ang tinig ng Diyos, umalis ang Diyos sa kanila. Kasi inorganize nila. Mamaya, mababasa natin bakit sinabi ng Panginoon, isusuka kita, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Ito ang panahon ng Laodicea. Asahol ang church, maligamgam, hindi mainit, hindi malamig. Ibig sabihin, wala ang tinig ng Diyos, wala ang boses ng Diyos sa kanilang mga bibig. Hindi na sila nangungusap ng tinig ng Diyos. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Kaya isusuka kita ang sabi. Babasa natin mamaya yan. Ang sabi rito mga kapatid, na-organize ang Methodists, kaya hindi na sila ang tinig ng Diyos, humakbang ang Diyos, and then Laodicea, isinugo niya ang ika-7 mensahero. God raised up other, and so it has gone on through the years until in these last days. Sabi, there is again another people in the land. Anong sabi mga kapatid? Sa huling panahon na ito, merong grupong muli ang sabi, hallelujah, who under their messenger, amen, will be the final voice to the final age. Alam nyo mga kapatid, this is the final age, this is the last age, and there is a final voice. Merong huling mensahe, merong huling tinig ang Diyos, at ito'y para doon sa mga kumilala, tumanggap sa mensahero sa huling panahon. This is now the final age. This is now the final voice. Wala nang voice na darating pa. Wala nang age na darating pa. Ito na yung panahon natin, mga kapatid. Sundan nyo ba, mga kapatid? Hallelujah. Kaya this is the voice of God.
Oh my! Mapalad tayo na recognize, binuksan ng Diyos ito sa atin. Amen mga kapatid? Naunawaan natin ang mga bagay na ito. Praise God. Hallelujah. Ano ang sabi rito mga kapatid? Then, oh God, sabi, still has a voice for the people of the world, even as, sabi, He has given a voice to the bride. That voice is in the bride. Amen? Hallelujah. We have said we will walk more about that later. We will talk more about that later. Sabi ng prophet, the voice is in the bride. Ang tinig ng Diyos, mga kapatid, wala sa denominasyon ngayon. Amen. Ang tinig ng Diyos na sa mga taong nakarinig, tumanggap ng mensahe ng ikapitong mensahero. Hallelujah. Nasa atin ang tinig ng Diyos ngayon. Tayo ang bibig ng Diyos ngayon. Oh my. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Glory be to God. Hallelujah. Tayo yung mga tinig at bibig ng Diyos ngayon, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. The voice is in the bride, sabi ng prophet. Naalala ko mga kapatid, doon sa Revelation chapter 10, verse 8 and 11, kung babasahin natin mga kapatid, yung verse 1 hanggang verse 4, verse 5, ito'y nakapatungkol sa mighty angel na bumaba. Amen? Then, pagdating sa verse 7, ito'y nakapatungkol sa seventh angel. Revelation chapter 10, nangungusap ako mga kapatid. Kaya nung marinig ni John, mga kapatid, at makita niya yung mighty angel, at nung sumigaw yung mighty angel, sabi, he roared like a roaring lion. Nung siya'y sumigaw, sabi, 7 thunders uttered, 7 kulog ang lumabas. Ibig sabihin na unawaan, mga kapatid, ni John kung ano ang magaganap sa future church. Amen. Kaya yung 7 seal na unawaan niya, nung isusulat niya sana, mga kapatid, ang sabi, huwag mo isulat, takpan mo, tatakan mo. Pagdating ng ikapitong mensahero, bubuksan yan. Amen? Ihahayag yan. Hindi ba kayo mga kapatid? Yung lahat ng hiwaga, yung tinatakan, yung mga hindi ipinasulat, sa huling panahon, isusuwalat yan. Amen? Pagdating ng ikapitong mensahero, kaya nung dumating si Brother Branham, mga kapatid, 1963, ang sabi ng Diyos, bumalik ka sa church sa Jeffersonville, ipangaral mo ang 7 tatak. Amen? At doon, binuksan ng Diyos ang 7th seal, mga kapatid. Amen! So, ang 7th seal, ang kapahayagan ng 7th seal, mga kapatid, yung mga 7 thunders na nakapaloob doon, thunders means voice of God. Kaya yung message ng prophet, that is the thunder, that is the voice of God. Amen? Hallelujah! Kaya nung buksan ng Diyos ang 7th seal, lahat ng hiwaga ng Diyos, Genesis to Revelation, inihayag ng Diyos sa atin ngayon. Wow! Hallelujah! Kaya alam natin yung serpent seed, naunawaan natin ano yung kinain ni Eva. Naunawaan natin mga kapatid na mayroong 2 binhi lang dito sa lupa. Naunawaan natin ang tunay na baptism. Naunawaan natin ang Godhead. Amen? Naunawaan natin ang 7 church ages. Naunawaan natin ang lahat ng mystery. Binuksan ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng hiwaga. Yan ang tinig ng Diyos at ginamit niya ang 7th angel. Yan ang tinig, yan ang boses ng Diyos sa huling panahon na ito. Oh my! Hallelujah! Kaya ito, ang fellowship na ito, itong message na ito, hindi lang basta fellowship. Si Jesus Christ, ang fullness ni Christ, ang kinakain natin dito, mga kapatid. Oh my! I hope ihayag ng Diyos sa inyo ito. Maliban na ating maunawaan ito, kailanman hindi natin makakapiling si Jesus. Kailangan maunawaan mo, makilala mo si Jesus. Sino si Jesus? Siya ang salita. Amen? Praise God. At pag naunawaan mo, nakilala mo,
So, maibibihis mo siya sa iyong sarili. Hallelujah. Praise God. Amen. Ano sabi mga kapatid? Verse 7, Revelation chapter 10. Ito ay sa seventh angel. Pag dumating na ang seventh angel, lahat ng hiwaga ihahayag na ng Diyos. Pero sa verse 8 mga kapatid, ang sabi ng tinig kay John, si John ay type sa atin ng mga nobya. Si John ay tipo sa bride of Christ. Amen mga kapatid? Ano ang tinig? Basahin natin. Hallelujah. Wow. Meron tayong showers of blessing. Amen. Tama. Malapit na tayong matapos mga kapatid. Ano sabi mga kapatid? John is a type of the bride. Hallelujah. Ang sabi rito ng tinig sa kanya, at ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin. Okay? At nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat. Amen mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, si John, siya'y dinala mga kapatid. Sabi, come. Doon sa chapter 4, sabi, pumunta ka rito, pumaitaas ka pa ang sabi ng tinig mga kapatid. At nung ipakita ng Diyos mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng tinig sa kanya, kunin mo ang aklat. Amen? Praise God. Hallelujah. Muling nagsalita sa akin at nagsabi, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel, na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi, ako sa kanya. Sabihin, tumayo si John, and then lumapit siya doon sa mighty angel, na sabi, at sinabi niya sa mighty angel, sabi, ibigay sa akin ang sabi, at sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo. Okay? At ito'y kanin mo. At papait ang iyong tiyan, datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. At kinuha ko ang maliit na aklat. Sabi mga kapatid, John is a type of the church, of the bride. Tipo si John sa atin mga kapatid. Kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. Amen? At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait sa aking tiyan. Amen mga kapatid? Amen! Ibig sabihin mga kapatid, ang mensahe na dumating sa atin, ito yung bukas na aklat, ito yung hiwaga na inihayag ng Diyos sa atin ngayon. Pag tinanggap mo ang message na ito, napakasarap. Yan ay revelation. Merong stimulation sa iyo. Di ba mga kapatid? Naunawaan mo mga hiwaga, napakasarap na iyong kainin at tanggapin ang mensahe. Kaya ang mensahe ng prophet, yan ang bukas na aklat, yan yung mystery. Yan si Kristo mismo sa last days na ito. Pag tinanggap at kinain mo ang mensahe ito, masarap. Pero pagpasok sa loob mo, pag ibinis mo, papait yan. Ibig sabihin, dadanas ka ng persecution, dadanas ka, mga kapatid, ng trials. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Maraming magiging against sa'yo, mga mahal mo sa buhay, mga kakilala mo, lalayuan ka kasi iba na ang buhay mo. Amen? Masarap. Ang Diyos pag tinanggap mo sa buhay mo, ang sarap. Pero pagka ipinamuhay mo na yung kanyang salita, ipipersecute ka na ng mundo. Di ba ganyan ang ginawa kay Jesus? Hindi kinilala si Jesus, hindi siya tinanggap. Di ba? Same thing mga kapatid. Totoo yan, ang Diyos ay para lang sa mga nakatalaga sa buhay. Hindi talaga maunawaan ng tao yan kung hindi itinalaga ng Diyos. Hindi talaga nila masusunod ang salita ng Diyos kung hindi pinili ng Diyos. Kakasunod ba kayo mga kapatid? Ay ang sabi mga kapatid ng tinig, kunin mo ang aklat, kainin mo! At pag kinain mo, tatamis yan. Pag sinubo mo, tatamis yan. Pero pagka ikinamuhay mo na, papait yan. Amen?
Mas maganda na mga kapatid, ang sabi ni Pablo, hallelujah, ako, sabi, kailangan tayo magkaroon ng fellowship sa suffering with Christ. Kailangan tayong makihati sa kahirapan ni Kristo na kanyang ginawa. Amen? Hallelujah. Masarap ang pinipersecute, pinagsasalitaan ng walang katotohanan dahil sa iyong pananampalataya. Masarap ang Amen? Ginagawa ng hindi maganda dahil sa iyong pagsunod sa Panginoon Kristo. Mapalad ka, ang sabi ng Panginoon. Malaki ang iyong gantimpala sa langit. Amen? Kaya kanila pinipersecute, kaya kanila pinagwiwikaan ng bagay na yan. Kasi kasama mo ang Diyos. Kasi kung wala ang Diyos sa iyo, hindi kanila pagsasabihan ng mga ganyan. Amen! Oh my God! Hallelujah! And then ang sabi sa verse 10 mga kapatid, at kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Diba? Verse 11, at sinabi nila sa akin, tingnan ninyo ito, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan, maraming mga bansa, at mga wika, at mga hari. Amen mga kapatid. Ibig sabihin, go ang sabi, and prophesy. Amen mga kapatid. Go and multiply, go and preach the message. Amen. Pagkatapos mong kainin ang salita, kailangan mga kapatid, magministeryo ka, kailangan mong ibahagi at kailangan mong hanapin ang iyong kapatid na hindi pa nakakapasok sa mensaheng ito. Hallelujah. Praise God. Amen. Mga kapatid, hallelujah. Sabi niya, humayo kayo at mag-prophesy kayo. Hallelujah. Ipangaral ninyo ang salita, ang mensahe. Amen. Sinabi niya sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming bayan, maraming bansa, maraming wika, at maraming hari. Kailangan tayong mag-witness, kailangan tayong mag-preach ng message, ng tinig. We are the voice. Hallelujah. We are the final voice in this final age. Ang sabi ng prophet, mga kapatid. Amen. Nasa atin ang final voice. Ito na ang final age. Wala nang voice pa na darating. Nakikinig ba kayo? Ito na ang last age. Ito na yung seventh age. Amen? Amen! Oh, hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang tinig na yan ang maghahanda sa atin sa rapture. Ang Diyos mismo sa mensaheng ito. Itong mensahe na kinakain natin, ito mismo si Jesucristo na ating ibinibihis, mga kapatid. Inihahanda tayo ng Panginoon ngayon. Kaya kailangan tayong manatili, kailangan tayong mag-stick lang sa tinig sa panahon na ito. Huwag tayong makinig sa napakaraming tinig sa labas. Makinig lang tayo sa tinig ng Diyos sa huling panahon na ito, mga kapatid. At ang tinig na yan ay ang mensahe sa huling kapanahon ito. Amen! Oh my God! Hallelujah! Praise God! Ang sabi sa Hebrew chapter 3 verse 15, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your heart as in provocation. Amen mga kapatid? Pagka raw narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Amen mga kapatid? Praise God. Mga kapatid, alam nyo ba ang mga Israelita, narinig nila ang tinig ng Diyos, inilabas sila ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. Amen? Pero ang sabi mga kapatid, destroy them because, hallelujah, did not follow the message. Sabi sa souls that are in prison, remember them people of Israel. Okay? Alalahanin ninyo yung mga Israelita, sabi, na lumabas. The Bible said, after He had called the people out, nung tawagin sila ng Diyos, tinig ng Diyos ang dumating sa kanila, ginamit niya si Moises. Amen mga kapatid? Nakinig sila sa tinig, ang sabi, kaya sila nakalabas sa Egypt, and saved them out of Egypt. Pero ang sabi, He destroyed them. Pero pinatay rin sila lahat ng Diyos sa ilang.
Because they did not follow the message. Kinig ba kayo mga kapatid? Hindi nila sinunod ang mensahe. They rejected, nag-rebelde sila kay Moises. Di ba? Ito yan mga kapatid. Ang sabi ni Korah, oh, bakit ikaw lang ba ang banal, Moises? Kahit kami banal din naman, kaya din namin gumawa ng grupo. Kaya din namin mag-lead ng tao. Yan ngayon mga kapatid. Di ba? Pero ang sabi na, ang Diyos nagalit, ang sabi, layuan mo sila, Moises. Hiiwalay mo ang sarili mo. Ano ang ginawa ng Diyos? Bumuka ang lupa. Linamon silang lahat ng lupa. Diba, kapatid? Hallelujah. Bakit? Hindi sila sumunod sa mensahe, sa tinig ng Diyos na dumating sa kanila. Ang tinig ng Diyos ay si Moises nung panahon nila. Hindi ba kayo kapatid? Same thing sa panahon natin ngayon. Walang magaganap na rapture maliban na pakinggan nila, sundin nila, ipamuhay nila ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng seventh angel sa ikapitong mensahero sa last days na ito, mga kapatid. Amen! Someday, maririnig natin ang tinig ng Diyos at ang lahat ng patay kay Kristo ay babangon. Amen, mga kapatid? The voice of resurrection. Gaya nung nangyari nung panahon ni Lazaro, sabi, Lazaro, rise up. And someday, maririnig natin ang voice of the archangel, the voice of resurrection, the voice of God. Amen? Itong katawan na ito yung babaguhin. Pero kailangan nating ipamuhay ang mensahe, ang tinig na dumating sa ating panahon, mga kapatid. Kailangan tayong manatili, kailangan tayong maglingkod, kailangan nating ipahayag ang mensahe nito. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? That is the voice of God in these last days. The message of the hour. Amen? Maliban sa mensaheng ito, maging seryoso tayo, mga kapatid, dahil ang Diyos ay seryoso sa atin. Amen? Kung hindi tayo magiging seryoso, hallelujah, ang Diyos ay hindi magiging seryoso sa atin. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Praise God. Amen. Glory be to God. Kaya ito ang huling panahon. Ipamuhay natin ang mensahe sa huling panahon na ito, sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng rapturing faith. Hallelujah. The message of the hour. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Amen. Purihin ng Diyos sa umagang ito. And ako'y umaasa na naunawaan natin ang mensahe ng Diyos. There is a voice of God in these last days. And that is the message of the hour na siyang maghahanda sa atin. Amen? Wala na mga kapatid, boses na darating pa. This is the final voice in this final age. Amen? At tayo ngayon, ang huling mga believer sa last days na ito. We are the voice of God. Ang sabi ng prophet, tayo ang tinig ng Diyos. That's why ang sabi doon sa Revelation, mga kapatid, chapter 21, sabi mga kapatid, the bride, the Spirit and the bride say, come. Isa lang ang sinasabi ng Espiritu at ng nobya. Di ba mga kapatid? The Spirit and the bride, ang sabi mga kapatid, say, come. Amen? Hallelujah. Praise God. Chapter 22. Hallelujah. Ang Espiritu ang nagsasabi at ang nobya, sabi, iisa lang ang sinasabi. Because the bride, the voice of God is in the bride. Amen? Ang tinig ng Diyos ay nasa nobya sa uling panahon na ito, mga kapatid. Mahal ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. And the Spirit and the bride say, come. Diba? And the Spirit and the bride say, come. And let him hear it say, come. And let him that is utters come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Isa lang ang sinasabi ng Espiritu at ang nobya. Come. Amen? Ibig sabihin, that is the voice of God. Nasa nobya, nasa atin ngayon. Praise God. Amen! Thank you, Lord. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah.
sa kanyang mensahe, isang simpleng mensahe na inihayag sa atin sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. The voice of God in these last days. Salamat sa Panginoon. Nakilala natin, napakaraming tao ngayon. Ang tinig ng Diyos ay hindi nila nakikilala, hindi nila naririnig. Pero sa atin, ipinakilala ng Diyos. Hallelujah. Hindi naging stranger sa atin ang Diyos na yan. O ang tinig na yan. Nakilala natin. Hallelujah. Dahil pinili tayo ng Panginoon sa huling panahon na ito. Nasa atin ang tinig, mga kapatid. Wala sa sekta at denominasyon. Wala sa Laodicean Church. Nasa Nobia ang tinig ng Diyos. Yan ay nasa atin ngayon. Amen? Hallelujah. Awitin natin, mga kapatid, the end time. Awitin natin yung the end time. Ito na ang huling panahon. Amen. Wala nang panahon na darating pa. Ang darating ay ang eternity, which is the 8th day. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Awitin natin, nagmumula sa ating puso. I look and see earth's sorrowing picture, the hoarding more for selfish gain, their toil of hand for ease and comfort. Can they not see their doom is sealed? It's all in vain. The end is here. It's now at hand. The bride is gathering. The world is failing. Israel's awake. Nations are breaking. Our prophet told us we believe the end is here. Sir, this is the time our prophet spoke of. Angel came with a shout. Mountains shook as his voice cried out. Time is no more. Loud and clear the shout went forth. The end is here. Yes, Lord Jesus. It's now at hand. The bride is gathering. Israel awakening, Israel's awakening, nations are breaking. Our prophet told us we believe the end is here. Have you considered the end time message? Have you considered Malachi 4, Revelation 10:7, and St. Luke 17? Proclaim this message now and then, forevermore. The end is here. Yes, Lord, we believe na kami nabubuhay sa uling panahon na ito. The bride is gathering, the world is failing, Israel's awakening, nations are breaking. The prophet told us we believe the end is here. The prophet told us we believe the end is here.
Tayong lahat ay pumikita tayo manalangin. Mga kapatid, ang seventh angel ay nawala na. Siya'y kinuha na ng Panginoon. Datapwat ang sigaw ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang tinig ng Diyos ay patuloy na naisusuwalat upang tawagin ang mga pinili sa huling kapanahunan na ito, upang ihanda ang nobya sa dakilang araw ng pag-agaw. Ang tinig ay dumating sa atin. Isang napakalaking pribilehyo. Sino tayo para piliin ng Diyos? Hindi tiningnan ng Diyos ang iyong nakaraang buhay. Tiningnan ng Diyos ang iyong puso na mamahalin mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya inihayag niya at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mensahe sa uling panahon na ito. Yan ang siyang maghahanda sa bawat isa sa atin. Hindi tayo mapapahiya. Oh, hallelujah! Kabilang tayo sa niyahanda ng Diyos sa mga nobya na kanyang kukunin sa huling panahon na ito. Ang tinig ay dumating sa huling panahon na ito. This is the final voice into this final age. And the voice of God is in the bride. Sa huling panahon na ito. Lord, sinasampalatayanan namin, tinatanggap namin ang iyong mensahe, ang iyong mensahero. Tulungan mo po kami. Ibihis mo sa amin ang salita at ang mensahe na naipapahayag sa amin. Sa mga araw na kami nagtitipon, patuloy mong ihayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng hiwaga ng iyong salita na binuksan sa huling panahon na ito. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Salamat po kung paano kayo ang siyang pumili sa amin at tumawag sa amin. Kayo rin ang siyang tatapos ng pananampalatayang ito. Tulungan mo kami na i-yield namin, ipasakop namin, ihandog namin buong buo ang aming buhay sa iyo upang kayo ang siyang kumilos sa amin at maghanda sa amin sa dakilang araw ng pag-agaw. Maraming salamat po, Panginoon. O isang napakalaking pribilehyo. Inihayag mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong salita sa huling panahon na ito. Mapalad, hallelujah, ang mga pinili sapagkat inihayag mo ang mga bagay na ito. Maraming nagnanais makakita ng mga bagay na ito. Datapwat ikinubli mo sa kanila. Datapwat inihayag mo sa mga may mabababang kalooban, sa mga sanggol, hallelujah, sa mga mangmang ng sanlibutan ito. Kundi wala nang inaasahan kundi kayo, Panginoon. Yes, maraming salamat po. Tunay na ang iyong ebanghelyo, ang sigaw sa huling panahon na ito, ito'y iyong kapangyarihan para sa amin. Bagamat ito'y kamangmangan sa mga tao na natatalukbungan, tatapwat sa mga pinili, ito'y buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Nandito ang aking mga kapatid. Lord God, ang hiling ko, Panginoon, patuloy kang magpahayag sa bawat sa amin. At Lord, i-vindicate mo nawa ang mga salita na aming pong tinatanggap bilang katunayan na kayo'y nananahan sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lord, mag-umapaw nawa ang banal na Espiritu Santo, ang langis sa aming mga puso, at magdingas ang apoy. Ang pananampalataya, magdingas ang pananampalataya sa amin, Panginoon. Maging mainit kami na sumusunod sa iyo, na naglilingkod sa iyo, na ipinapamuhay ang iyong mga salita. Lord, wag mong hayaan na kami mahila at maimpluwensya ng espiritu ng mundo ng Laodiceang ito, the spirit of lukewarm spirit. Kundi, Panginoon, ang init at apoy ng espiritu nawa ang manahan sa amin. Lord, hindi kami titingin sa mundo ito. Hindi kami titingin sa nangyayari sa mga nasa paligid natin. Titingin kami sa iyo. Sa iyong tinig, pakikinggan namin ang iyong tinig, ang iyong boses sa huling panahon na ito, sa pamamagitan ng mensahe sa huling panahon na ito.
Maraming salamat po. Lord, hindi ko alam ang bawat kalagayan at pangailangan ng bawat isa. Hindi ko alam ang bawat relasyon, espiritual na pangailangan ng bawat isa. Ang dalangin ko po, kayo po ang maghayag nito at magbigay sa kanila. Yes, Lord God, patuloy mong palaguin ang binhi na iyong inihasik sa bawat puso, na ito'y lumaki, Panginoon. Hallelujah! Praise God! At magdala ng rapturing faith sa bawat isa sa amin. Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, anuman ang kalagayan at pangailangan natin, kapatid. Naniniwala kami, habang kami sumusunod sa iyo, kailanman ay hindi mo kami pagkukulangin, kailanman ay hindi mo kami iwanan, kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Lahat ng aspeto ng buhay namin, imilit mo ang lahat ng ito, sapagkat ipinangako mo yan, Panginoon. Abundant life ang iyong ipinangako. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Diligan mo ang mga binhi na naihasik sa bawat puso ng bawat isa at patuloy na ihayag ang tinig, ang boses mo sa huling kapanahunan na ito. At tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng aming mga buhay, sa pamamagitan ng vindication ng Holy Spirit, ng mga mensahe na aming tinatanggap, Lord, makita nila at mabasa nila at marinig nila ang tinig na kami ang tinig na nasa amin ang tinig, ang mensahe sa huling kapanahunan, sa huling panahon na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa iyo po ang kapurihan ko, salamat. Ito po ang aming sangit dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Amen! Hallelujah. God bless you. Praise God. Palain tayong lahat ng Panginoon. Father Arya.